sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag sa Diyos tayo.
ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hiyanin niyo ang trumpeta. Tayo'y magdiwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginuginitan natin si San Blas, Obispo at Martir. Siya po ay patron ng mga may sakit sa lalamunan. Kaya po mamaya meron po tayong panalangin para sa kagalingan ng mga may sakit sa lalamunan. Gayun din po yung kandila na binless po ay ididikit dito sa ating lalamunan. Nais ng Diyos na pagalingin ka, kapanalig. Nais ng Diyos na palakasin ka. Buksan mo ang iyong puso sa pagpapagaling ng Diyos. At kung nagkasala, agad-agad, ihingi natin ito ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin. Kaysa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamta namin araw-araw. At sa iyong pagdingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jepte, David, Samuel, at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng mga matuwid, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay na nagngangalit na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pat napaurong ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling mabuhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit, at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos,
isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon, ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Purihin ng poon sa kanyang pag-ibig na dulot sa akin nang ako'y magipit. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ako ay natakot, labis na nangamba, sa pag-aakalang itinakwil mo na. Ngunit dininig mo yakong aking taghoy nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang puon ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Hallelujah, 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 hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalian ng masamang espiritu sa libingan na ninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal. Kahit tanikala ang gamitin, malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pakiharapan. Huwag mo akong pahirapan. Alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami. Tugon niya. At mahigpit nilang pinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy
na nanginginain. Nang makaawa kay Jesus ang masasamang espiritu at ang wika, papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo patungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at pinamalita ito sa bayan at sa mga nayon, kaya pumaraon ang mga tao upang tignan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaki na inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit na at matino na ang isip. Sila'y natakot. Sinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya pinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang mga taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nanggilalas ang lahat ng nakaninig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lunes, ika-4 na linggo ng karaniwang panahon at ngayon pong ikatlo ng Pebrero ay pagunita po natin kay San Blas. Kahapon po ay Candelaria. May mga kandila po tayong benendisyonan. At yung kandila pong benendisyonan kahapon, yun po yung gagamitin ngayon upang ilagay sa ating lalamunan dito po. At hihingi po tayo ng panalangin kay San Blas upang sa tulong ng kanyang panalangin, lahat ng sakit, karamdaman sa lalamunan ay pagalingin ni Jesus. Kaya mamaya kapanalig, talagang damahin mo yung pagpapagaling ng Diyos. Ikaw ba'y nauubo? Ikaw ba ay merong masakit sa lalamunan? Yung iba merong mga lumalaki. Ano ba tawag sa lumalaki? Goiter ba yun? May mga kakilala po ako, may ganong sakit eh. Nagugulat din po ako. Hindi ko alam kung paano nangyayari. Nadaan lang daw sila. Nagsimba, kasi po, holiday, tama ito, holiday sa atin to, sa Bulacan, ano? Holiday po sa amin to, sa Bulacan. Nagsimba, nagulat na lamang siya, pumipili yung mga tao, naglalagay yung pari ng kandila dito sa leeg, at nagdasal daw po siya. Pagpunta niya ng doktor, sabi daw sa kanya ba't lumiliit? Lumiliit daw yung goiter niya. Hanggang sa unti-unting mawala. Hindi ko alam kung paano nangyari. Alam ko, milagro yun ng Diyos. Kaya subukan mo kapanalig, talagang bugsan mo yung puso mo sa pagpapagaling ng Diyos. Kung gusto mo physically, punta ka sa simbahan, merong pagpapatong ng kandila, paglalagay ng kandila sa lalamunan at pagdarasal. Kasi gusto ng Diyos pagalingin ka. Gusto ng Diyos isolve yung mga problema mo. Gusto ng Diyos ibangon ka. Gusto ng Diyos gumawa ng maraming dakilang bagay sa buhay mo. Pero nasa sa iyo yun kapanalig kung papayagan mo ang Diyos. Huwag kang titigil, huwag kang susuko, kasi si Lord hindi tumitigil. Hindi
sumusuko. Sabi nga po kanina, no, doon sa unang pagbasa, ang ganda panimula pa lamang, sabi, magpapatuloy pa ba ako? Kapanalig, ikaw, magpapatuloy ka pa ba sa magandang ginagawa mo? Nahihirapan ka na. Magpapatuloy ka pa ba sa pagsisimba, pagdarasal? Parang medyo natatagalan yung hinihiling mo, hindi pa ipinagkakaloob. Magpapatuloy ka pa ba sa pamilya, sa mga mahal mo sa buhay? Parang hindi naman nagbabago. At may mga pagkakataon parang lumalala pa. Magpapatuloy ka pa ba? Ang daming bayarin, daming utang. Hindi mo malaman kung paano gagawin. How will you provide for your family? Magpapatuloy ka pa ba? Kapatid, magpatuloy ka. Magdasal. Hanggang nagdadasal ka, may pag-asa. Hanggang lumalapit ka sa Diyos, may pag-asa. Hanggang nananalig ka, nananampalataya ka, nagdadasal ka, may magandang mangyayari. And magugulat ka in God's perfect timing. Ganun talaga si Lord, ano? Perfect timing. Darating yung biyaya sa isang pagkakataon na hindi mo inaasahan. Ewan ko ba kung bakit ganun si Lord. Lagi siyang nanonorpresa sa isang pagkakataon na hindi mo inaasahan. May ibinibigay siya. At ang binibigay niya, laging mas higit, mas maganda, at talagang nakamamangha. At alam mong hindi yun galing sa tao, yun ay galing sa Diyos. Ano ba naman yung nagdadaan ka lang, naglalakad ka lang, nagkataon, wala kang trabaho, walang pasok, napunta ka ng simbahan, sakto, sumasakit yung lalamunan mo, tapos ay hindi mo alam kung anong kapistahan yon, tapos bigla na lamang kang nakatanggap ng pagpapagaling na mula sa Diyos. Bigla na lamang may tao na pinadala ang Diyos para tulungan ka. Bigla na lamang may biyaya, may milagro na naganap sa isang pagkakataon na hindi mo maipaliwanag. At nasabi mo na lang, buti na lang nagdadasal ka pa rin. Buti na lang nagsisimba ka pa rin. Buti na lang nagsiserve ka pa rin sa Diyos. Kasi kung tumigil ka sa pagdarasal, paglilingkod, baka napunta ka na sa masama. Pero dahil nanatili ka sa paglilingkod, sa pagsisimba, nandoon yung pag-asa, nandoon yung pananampalataya. At yung pananampalataya na yun ang nagbukas ng puso mo upang matanggap ang pagpapagaling ng Diyos. Kapanalig nais kang pagalingin ng Diyos. Iyan ang gusto niya. At ang nais ng Diyos ay isang tunay na pagpapagaling. Yung bang talagang ang gagaling ay pati yung mga sugat sa puso, pati yung mga sugat sa kaluluwa. Hindi lamang yung katawan, bagkus puso, kaluluwa, isip, at lahat ng aspeto ng ating buhay. Tunay na kagalingan na nagmumula sa ating pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban. Kasi kapanalig, may mga pagkakataon, hindi muna, tinatanggal ng Diyos yung sakit sa katawan. Pero may mga kakilala ako, kahit may sakit sa katawan, patuloy na nakararamdam ng kapayapaan, ng saya, patuloy na nakikita ang kahulugan sa buhay. Tatanungin mo, di ba may sakit ka? Bakit ang saya-saya mo? At ang sasabihin kasi naglilingkod daw siya sa Diyos. Yung nanay ko nun may breast cancer. Nagki-chemotherapy. Pero kahit nagki-chemo, nanghihina minsan, nagsiserve pa rin sa kursilyo, sa simbahan. Minsan pinipigilan namin, pero sabi niya, kaya ko naman eh. Ma, may sakit ka, may cancer. Kaya ko naman. At hanggang kaya ko,
Nagsiserve ako. Hayaan mo na. Yung pagsiserve daw niya ang nakakabawas sa kirot. Ang nakakabawas sa sakit na kanyang nararamdaman. At nakapagbibigay sa kanya ng lakas para, sabihin natin, para tiisin, para magawa na makapagpatuloy sa buhay, na kahit may sakit, may cancer, may ngiti, may kapayapaan, dahil naglilingkod sa Diyos. Dahil nagdadasal, nagsisimba, pero may mga pagkakataon, dadagdagan mo pa eh. Mag-serve sa Diyos. Meron sa parokya po namin, may mga ganyan. Medyo may edad na po. Umiika, may rayuma, may kapansanan, pero kaya naman eh. Naglilingkod sa Pope's Worldwide Prayer Network o kaya Apostolado ng Panalangin. Yung iba choir, yung iba katekista. Grabe, may umiika na minsan, pero kaya naman eh. Malinaw daw yung boses, malakas pa yung boses. Kaya niya magturo. Nagsiserve sa Diyos. Yung kasama ko po, yung nagbasa kanina ng first reading, si Kuya Emil, dumadalaw po ito sa mga may sakit. Sinasamahan ako. Lalo na pong darating na Kwaresma. Meron kaming mga biatikum. Mga paglilingkod po ito. Yung paglilingkod mo, ito yung magiging dahilan para maging bukas ka lalo sa pagpapagaling ng Diyos. Sabi nga po natin doon sa letter sender natin, yung pagsiserve mo sa simbahan, yung pagsiserve mo sa Diyos, mahirap at mabigat. Pero hindi ito pahirap. Hindi ito pabigat. It is not a burden. Because yung pagsiserve, yung paglilingkod, ito yung daluyan ng biyaya. Kaya nakakaya. Kaya nalalagpasan, kaya napagtatagumpayan, kaya nakakaranas ng pagpapagaling dahil patuloy na naglilingkod. Patuloy na nananampalataya sa Diyos. Kapatid, nais ng Diyos pagalingin ka. Hindi lamang yung physical healing, bagkus lahat po, emotional, spiritual, pati yung sugat sa puso. Gusto ng Diyos pagalingin ka. Buksan mo ang buo mong puso, buo mong pagkatao sa pagpapagaling na dulot ng Diyos. At ngayong araw na ito, hayaan mong ipagdasal ka ni San Blas upang matanggap mo hindi lamang yung kagalingan sa lalamunan, bagkus matanggap mo sa pamagitan ng iyong pagmamahal at paglilingkod, matanggap mo ang pagpapagaling sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Pagpapagaling na dulot ni Kristo. Amen. Mga panalig, gaganapin po natin ngayon ng paglalagay ng kandila sa atin pong lalamunan. Ito po'y nakakorting krus. Ito po'y ilalagay sa ating leeg, lalamunan, habang ating dinadasal. Nawa sa mga panalangin ni San Blas, ang ating mga karamdaman sa lalamunan, mga pagkatinik, ang mga buhay nating tila nakararanas ng pagkatinik sa kanyang kabanalan na naging kalugod-lugod sa Panginoon, ay guminhawang lahat. Amen. Amen. Nawa sa mga panalangin ni San Blas, ang ating mga karamdaman sa lalamunan, mga pagkatinik,
at ang mga buhay nating tila nakararanas ng pagkatinik sa kanyang kabanalan na naging kalugod-lugod sa Panginoon, ay guminhawang lahat. Amen. Natitipon tayo kay Kristo na lumulupig sa kasamaan. Lapit natin ngayon sa Ama nang may pananalig ang ating panalangin. Kataas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari, at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naghihinakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalaya natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway makauwi ng matiwasay sa kalipunan ng mga banal kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Sa pamamagitan ng panalangin ni San Blas, obispo at martir, ilayo nawa kayo ng Diyos sa anumang sakit, sa lalamunan, at sa anumang iba pang karamdaman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin mga kapatid, upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
ngayong aming kagalakan sa San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang lakas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanong kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon. Niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, na Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaisa ng mga apostol, San Blas at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo
kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Matiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang makapagpapagaling sa atin. Halina tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, tinawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaroob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok ng iyong martir na si San Blas sa pamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain at ingatan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, eceritantis hostium, elabemur hostilia, darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic termino, nobis donet in patria. Amen. Mapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan. Tayo maniklud at sumamba sa Panginoong Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang mga may sakit, ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo ipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo upang bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
mabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw, ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comporsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus. Ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iutas enchamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.